Hi guys! Good day and welcome back to our channel, Marjan's Garden. So today guys ay gusto ko lang share sa inyo itong ating mga nakatambak dito na halaman. Ito ay binili ni Ma'am Maricar. Shout out sa iyo Ma'am. Viewers natin siya guys dito sa ating YouTube channel. So ayan, gusto niya bumili kasi sa akin guys na itong ating mga halaman na meron dito sa garden. So ito yung ating apple green, tapos may rare na euphorbia. Ayan guys, isang puno lang yan. Ayan, kinuha niya. Tapos meron tayo ditong variegated flapjack galing sa propagation ko, kinuha niya guys. Tapos itong ating variegated staphyloides at itong ating grafted na white ghost. Ayan. Tapos kumuha din siya nitong ating red dragon. Yan, maganda to guys kapag nagsitubuan yung mga babies niya dyan, tapos nagiging red siya. Tapos this one naman guys ay itong baby ay gusto niyang bilhin. Ayan, so bibigay ko sa kanya yung baby. At ito guys, plano ko siyang propagate. So ika-cuttings propagation ko siya ngayon para maparami ko siya guys, kasi hindi ko pa ito napaparami dito sa aking garden. So yung dumadami sa akin guys ay ito, yan mga propagations ko yan. So ito, gusto ko siyang paramihan kasi gandang ganda talaga ako sa kanya guys. So ayan, samahan niyo ko guys mag propagate. Yan, mag-cuttings tayo nitong ating variegated Indonesian flapjack. Yan, nakuha ko na yung aking scissor at ikakat natin to dito sa center. Ayan, para guys maparami natin to, kailangan talaga nating ikat. Ayan, ang laki niya guys oh. Syempre tuyo tong soil niya. Ayan, kasi medyo maselan itong flapjack natin guys kapag basa siya, tas ikakat natin. Nangyayari ang bilis lumambot ng kanyang puno. So lalagyan natin to ng detain sa sugat. Ayan siya guys oh. Tapos air dry lang natin to. At pwede na natin tong itanim. Kapag dry na, pwede na nating ipatong sa soil. So ako kasi guys, ginagawa ko, pinapatong ko lang sa soil. Ayan, ang laki niya oh. Kaya ma'am, kung mapapalaki mo to, magiging ganito siya. Yan, ganyan siya kalaki. Kasi ito, cuttings ko na lang din to guys eh. Kasi yung pinakauna kong cuttings ito, ito yun siya yung top. Tapos yung pinakapuno niya, nagbaby siya, kaso lang namatay yung isa. Kasi dalawa lang yung binigay niyang baby. So, ang nangyari, yung isa nabuhay ko nandoon sa maliit pa lang siya. Tapos na siya nung panay ulan, nasira yung dito niya sa dito yung leaves niya dito sa ilalim kasi nainitan, naulanan. Tapos ayun guys, nasira siya. Pero okay lang yun guys, makakasurvive naman yun. Tinago ko na sa loob ng greenhouse. So ito, kukunin din natin to para kay ma'am. Ayan, ganyanin natin. Meron, kunin natin kung mabugbog. Meron pa siyang isang baby pala guys. Isa, dalawa. Kakaroon pa yan dito ng baby. Medyo maano to si mag baby kasi medyo konti siya mag baby kapag tinapkat. Ayan. Iwalay lang natin. Parang cut ko. Ayun, may roots na siya. Ayan. Yan, tapos ito yung puno niya. Ang cute niya guys, ang ganda, ang taba nito kapag lumaki to guys at maalagaan ng maayos. Talagang malaki to. Tingnan niyo yung hibla ng leaves niya. Ang ganda ng variegation niya. Kuha lang ako guys ng detain. So guys, meron tayo ditong detain. Itong detain ko ay color blue. At lagyan natin to. Ayan. Ganyan lang yung ginagawa ko para safe. Tapos ito din. Ayan. Tapos i-air dry ko to guys. Ayan.
Tapos, air dry natin siya dito. Tapos ito din yung pinat natin. Ay, sorry. Ayan. Plano ko na talaga to guys ikat. Kasi, ayun nga, paparamihin ko siya. Timing din na naghanap si ma'am ng variegated flapjack. At naano ko din tong Indonesian flapjack, may baby pala. Ayan. So, ayan guys, oh. Ayan, oh, 'di ba? Air dry natin 'to. Ilagay natin sa area na hindi siya mauulanan or mababasa, guys. At huwag muna natin siyang didiligin kahit mga 3 days. Tuyo na guys yung sugat yan, mga 3 days. So, eto yung nakuha ni ma'am sa atin. Malaki na 'to, guys, oh. Ayan. Tingnan nyo yung kalat ko dito. Ayan. Tapos, ayan, oh. Ayan yung ating mga plants na kinuha ni ma'am. Tapos eto guys yung iba. Ayan. Di pala to. To, kasamahan niyo to guys. Cuttings din to. Ayan. Ini-air dry ko. Ayan, dalawa. At dito naman tayo guys sa ating orchid section. Kanina ay nagtanim ako at tingnan nyo makala to. Si dyan ako na gano'n ng rice. Tingnan nyo ginawa ng manok guys. Oh. Ano ba naman yung manok na yan? Pinupagit ko kasi to kasi gusto ko ulit to paramihin. Tingnan nyo, may rice hull kasi. Tapos ito oh. Ay naku talaga yung mga manok. Kapag nakakapasok na kasi guys yung manok dito. Ayan. So itatanim ko ulit yan, pati yun. Tapos ito, ano sila kasi pinupigit ko sila galing dun sa aking aglaonema guys. So, taba kasi niyan guys. So gusto ko ulit siyang paramihin. Kasi before, napadami ko na yan siya guys. Kaso lang, parang lumiit eh. Ayan o, lumiit sila. Kasi nagpanibago sila ng dahon. Ayan, so paparamihin ko sila guys. Ang ganda ng flower ko dito. O, tingnan nyo. Napaka-colorful. Napakita ko naman na yan sa inyo guys. Ito yung inaabang-abangan ko. Ayan, tapos ito, may mga sprayan ko ito mamaya guys ng 7 para mawala yan. May mga langgam na itim. Ayan. Mayroon pa ako yan, may isang ganito eh. Ito. Medyo maliit pa siya pero namumulaklak na. Ayan. So dito, ito yung ginagawa ko guys. Kulang pa. Pati pala to oh. Ay naku talaga. Ito talaga yung problema kapag nakakapasok yung manok sa garden. Lagyan ko na lang ulit ng purong lupa sa guys, sa puno para hindi nila makita yung rice hull. Kagaya nito hindi nila inaano kasi walang rice hull. Yan. Yan, ginawa ko kasi guys dito na daanan. Ayan, no, tingnan nyo yung ginawa ko, o, 'di ba? Tapos dito na area, kung mapapansin nyo, yung area na to wala na tayong straw flip banda. So dito ko na nilagay yung iba kong Phalaenopsis guys. Ayan o. Ayan, bali 2 layer na sila dyan. Parang mas bet ko na ganyan sila dahil parang lumiwanag yung area ng aking mga pulse. At alam nyo ba guys, 'di ba dahil na-uproot yung ating lactea ito. 'Di ba ito, na-uproot talaga to. 2 beses to guys natumba kasi. Yung unang tumba niya, inayos ko siya. Tapos sunod na tumba, lahat sila natumba. So kanina nakita ko inaamag yung dito niya na area. Ayan o. Laki o. Oh. Kasi nung dumating to sa akin guys, maikli lang yung kanyang rootstock. Tapos ang ginawa ko, kinat ko kasi nabubulok. So ayan na. So ngayon, ikakat ko yung mga old roots niya at papabuhayin ko ulit to guys. Iisip ko kung dito ko na lang siya muna itanim mo. Kasi malaki talaga yung pot niya at naka-ROS. May nagngat-ngat nga oh. Ayan, ito yung nilagyan natin na graft na red. Ayan no, sa taas. Ayan, so tingin ko guys, nag-dry naman siya kasi mainit ngayon maghapon. Pero ipapasok ko ito mamaya sa loob ng greenhouse kasi baka mabasa sila. Minsan pa naman pabugso-bugso.
umuulan dito guys. So ipapasok ko muna siya dun sa area na hindi siya mababasa. So tuyo naman siya. Ang blue na po yan ay ano yan, detain. Ayan, nagano ko dahil dun sa nilagay nating detain. Nakaano sa kamay ko. So dito naman yung nadisgrasya ko na pink. Ayan, ito. Pinopigate ko na, tinanim ko na, papalakihin ko na lang siya guys ng rooted. Ayan oh. Ito yung tricolor. Pansin nyo guys, pink na pink siya. Ayan siya. Ito yung straight form niya. So, dito ko na lang muna nilagay. Tapos, yung white na yan guys, yung sa top niya, di ba bulok na yung sa ilalim, yung sa top niya medyo okay pa. Tinry kong, ay wala na guys. Parang kanina okay pa to. Tingnan nyo, malambot na oh. Wala na. Hindi na talaga guys masisave. Kapag talaga yung ganitong white at saka yung white pink nagloko, ang hirap talaga guys i-save. Medyo okay pa tong white na to. Kumpara dun sa sa white pink, yun talaga grabe talaga yun guys. Pag nagano yung dire-diretso. Ito nga nagkaroon na to ng rat dati eh. Dito sa gilid na to guys. Ito oh. Yan oh. Ay, yan nagkaroon na siya ng rat dyan. Akala ko magtuloy-tuloy na yan no. Yan mga scars na yan guys. Hinayaan ko lang. Tapos diniligan ko siya ng tango. Ang nangyari naman guys, natuyo siya. Hindi ko lang siya binabasa. So, ayan. Puntahan natin yung ibang lactea ko guys. Tapos dito, alam nyo ba, akala ko, ito kasi nabili ko to, ang sabi sa akin, ito daw ay gerbera. Pero, tingnan nyo guys, yung bulaklak niya. Parang daisy lang siya. Iba naman kasi guys yung daisy sa gerbera, no? Pero, ayan, ito, meron pa tayong iba dito, ang taba-taba nila. Ito na lang kasi guys yung natira sa akin. Marami to dati, parang 7 pieces to. Tapos ito na lang yung natira nung umuwi ako guys. At ang liliit na nito dati. So, naisip kong i-transfer sila dito para tumaba. So, ayan, tumaba nga sila guys. Tapos namulaklak. Ito yung bulaklak niya. Ano siya, ang color niya sa personal guys, hindi nagmamatch yung color sa screen. Ang color niya ay parang yellow-orange. Yellow na may orange yung ano niya guys. Ayan, kasi dati meron kami nitong orange pero yun talaga orange. Ito parang may pagka yellow na may pagka orange. Basta parang mild lang yung color niya. Ang ganda din. Ngayon lang ako nakakita ng flower na ganyan. Ayan, dito tayo guys. Dito na tayo sisingit sa mga orchids ko. Padaan. Ang tataba nila guys oh. Ayan, padaan lang ako. Yan, dito. Dito yun guys sa katanim mo. Kita nyo. Tuyo na nga sa sobrang init ngayong araw. Ayan. Tapos ito, dito ko nilagay muna yung latest na graft ko. Ayan. So sana ito guys walang maging problema yung ibang kasamahan niya na nagkaroon ng problema. Ayan yung nakatan. Ito yung tricolor ko guys oh. Tingnan nyo, nabugbog talaga siya guys. Ayan, dito ko kumukuha ng pang propagate ko ng red. Kawawa naman to guys, puro na lang cut. Buti na lang hindi siya napapano, nabugbog din. Ayan. So dyan ako kumukuha. Dahil sa mahal ng lactea na ganyan, meron akong inaalagaan talaga na. Pero ito guys, nakuhanan ko na rin to dati. Tapos nung dumating yan na lang yung kinukuhanan ko palagi. Yan, gusto ko lang maganda yung form. So ito yung sinisira ko yung form ng Charis. Pero ito talaga yung kinukuhanan ko para mapadami ko yung red ko guys. Kasi nga mahal yung lactea talaga ngayon. Yan oh, kung bibili pa ako 'di ba? Pero dahil pricey siya guys. Hindi na tayo bumibili, so nagpo-propagate na lang tayo and medyo slow grower itong red. Yan, itong red. Ito medyo mabilis-bilis konti. Itong fuchsia pink naman guys ay medyo mabagal. Ayan no, kasi simula nung mabili ko siya, tingnan nyo naman guys oh. Ganyan lang talaga yung itsura niya. Ayan pa lang yung tumutubo sa kanya, samantalang yung mga iba malalaki na talaga. Pero ito kasi mga nauna pa to, pero basta mabagal yung growth nito, pansin ko. Ayan, kumpara sa white ghost, yan ang bilis talagang lumaki. Ito nga guys, tuwang-tuwa ako oh, kasi yan yung binili ko dati.
Ang sobrang liit talaga yan guys. Tapos tingnan nyo naman ngayon medyo lumalaki na at ang ganda ng variegation niya, 'di ba? Ayan, tapos dito guys, meron akong isang ano ulit. Sana magtagumpay ito. Ayan, si red din siya guys. Ayan, 'di ba? Panibagong propagation. So, yun guys. Yun yung update sa ating mga lactea. So, sana hindi magkaroon ng problema yung ganito ko na guys. Sana masave na talaga. Kasi alam nyo ba ito, nagkaroon din to ng sakit dati. Oh, tingnan nyo naman oh. Kita nyo yan? Di ba yan yung scars niya? Nakarating na sa ano, sa RS. Buti na lang guys, na save pa. Tapos ang liit lang nito nung nabili ko. Maliit lang talaga to guys. Tapos nabawasan pa dito na area. Malaki din yung nabawas dito oh. Tapos ngayon medyo lumaki-laki na siya guys. Kasi meron na siyang mga new growth. Ayan, mga new growth niya. Ayan dito. Basta lumaki-laki na siya. Ayan oh. Diba? Kung titingnan nyo parang walang naging problema kapag dito na side. Pero nagkaroon yan guys ng problema dyan sa side. Kaya kung meron kayong mga alagang lactea guys, ingatan nyo ng mga ganito kasi mahal talaga sila guys. So gandang-ganda lang ako sa kanila kasi ano ang kukulay, 'di ba? So dito na area wala na silang bubong. Ano na lang net na lang ng konti guys, nakalihis na nga sila. So naiinitan sila dyan ng direct sunlight na. Medyo nasi-shade pa naman guys, pero okay na yun guys. At least matuyo sila agad. Ayan. So dito na area, ito yung pinaglipatan ko ng mga straw leaf banda ko. Ayan. Di ko alam kung napakita ko na to sa inyo guys. Tingnan nyo, kalat tuloy oh. Ayan yung ginagawa ko. Nagtatanim din ako ng mga ornamentals dito para naman gumanda yung daanan. Tapos ito, plano kong palagyan ng buhangin. Ayan, para yung apakan hindi maputik. Ayan. Nandito lahat nung iba nating straw leaf banda. So dyan guys ay naiinitan na sila ng hindi na 70% shade net yung nakalagay sa kanila. Talagang mainit na. Kasi manipis lang yung net na yan. Pero kahit paano guys, nakakatulong yung net para hindi sila ma-sunburn. Ayan. So okay lang sa kanila yung ganyan. Yan. So yun lang guys, that's all for today's video. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye. Ang ganda na ito guys oh, lalaki na oh. Oh, diba?